ng bata. Ano yan? Binuksan na po natin. Ito na yung binili ko kanina na Nintendo Switch, mga kapatid. Ito, binuksan ko na yung box. Ito yung kasama. So, syempre, yung pinaka LCD nya, touchscreen, and yung Joy-Con. Gray na yung kinuha ko. Gusto ko sana yung blue and red eh. Kaso, may free bag kasi kapag kinuha mo yung gray na unit. Siyempre, yun yung hindi mabili. Kaya yun yung nilalagyan nila ng promo. Ngayon, out of the box, talagang tuyong-tuyo yung ano niya. Wala siyang juice. Talagang kailangan mong i-charge. Kanina, we had to wait for 10 to 15 minutes para mabuhay ng konti, para matest yung unit. Pasara na kasi yung mall nung binili ko to. So, USB Type-C yung connecting port niya for charging. So ayan, charger, yung Joy-Con, tsaka yung pinaka screen niya. Also comes with an HDMI cable. Yan. So para yan sa sa docking station niya kapag gusto mong maglaro sa TV. And then ito, kasama na pala to. Okay. So ito naman, strap siya pang cover dito sa Joy-Con. Ayan o. So pwede mong itong portion na to tatakpan mo. Tapos pwede mo pa rin mapindot yung buttons gamit dito. Ay, nag-on siya. Okay. Naka-sleep mode lang kasi yung switch. So that's one, and then of course another strap for the other Joy-Con. Tapos ito naman, okay. Ayan, pag gusto mong laruin sa dock yung yung switch, pwede mong ilagay dito yung Joy controllers mo. And then it makes it more ergonomic, mas masarap siyang hawakan kasi may handle siya. Pero kung wala ka naman nung Switch Pro controller na almost 4K ang presyo, pwede mong pagtiyagaan itong mga maliliit na controls. Actually, first time ko siyang mahawakan, sobrang liit pala talaga niya. Button, sobrang basta ang liit. Pero pagtsatsagaan muna natin yan. May mga nabibili naman na Pro controllers na compatible sa Switch for around 1K. Minsan nga buy one take one pa, pero syempre hindi ka sure sa quality. Pero may mga nakita na ako mga post sa FB na gumagana naman yung mga knock-off versions ng Switch Pro controller. And then finally, nandito yung docking station. Ayan. So gray din siya. Ayan. So dito mo isasaksak yung pinaka screen. Tapos mga available ports, merong USB dalawa. Dito sa kabila wala. Sa ilalim wala rin. May mga rubber thingy dito para stable siya pag tinayo mo. And then sa likod, anong meron dito? Yun. So dito mo ikakabit lahat yung mga cables.
So, merong AC adapter port, may USB 3.0, and yung HDMI cable. So, pag dinak mo na yung yung pinaka-switch dito sa yung gitna na yan, sa USB Type-C port, automatic yan. Mami-mirror na siya dun sa TV. So, yan. Quick unboxing. Tapos, mamaya, titignan natin yan kung ano yung gameplay niya. Nasaan ba yung mga bala ko? Pakita ko na rin sa inyo. So, ito. So, isa sa mga reasons kung ba't kinuha ko na rin yung gray is ito. May kasama kasing bag. Although, ewan ko, feeling ko parang binili ko rin to. Pero, at least, nandito na siya. So, they're selling it for, I don't know, I think 1,500. So, ayan yung presyo niya, oh. 1,495 kapag binili mo siya separately. Okay, so, ayun. Ayan siya, kapag nilagay mo na. So, I feel like kailangan ko talaga kagad ng bag. Mahirap na nasa box lang. Kasi sa mga nakikita ko ng mga reviews, yung screen switch, madaling ma-scratch. Kaya kailangan mo rin kagad din ng screen protector. And then may nakita na rin ako na parang jelly case niya, worth 400 pesos yata. So yun, kailangan din yun. So yeah, I got two games. Ayan. So syempre hindi mo mawawala pag Nintendo, Legend of Zelda Breath of the Wild, one player game. And then ito naman, Super Smash Bros. Ultimate. And so all in all, this is 22,400 pesos, 390 to be exact. So that includes the Switch, which is the gray version. Tapos merong isang bala na free, tapos bumili ako ng isa, and then yung free bag. So that's 22,390. Okay? So mamaya tignan natin kung ano yung gameplay niya. Yeah. Yan. So naida ko na sa TV or sa docking, sa dock. Sa dock yung switch. Ayan siya, nakakabit no. Ayan. So pagkasaksa ko doon, automatic naman. Ngayon nagcha-charge pa siya. Sabi nila mabagal daw ito pag nilalaro mo tapos charge, pero bahala na. So ayan yung itsura niya. Ito yung dalawang Joy-Con. Ayan, try natin setup. Hindi pa nakakonect sa internet eh. Okay, so naikabit ko na yung Joy-Con dun sa ewan ko anong tawag dito, pero pinapakita niya ito yata mga yung battery life ng Joy-Con. Sabi sa mga reviews 20 hours yata or 30 hours yung battery life ni Joy-Con. So I think it's more than enough. Ayan siya. So try nating kontrolin. Okay. Ayoko muna maglaro. Set up ko muna yung wifi niya. Baka may mga updates na pwedeng gawin eh. B? Ano ba to? A? Yun, A yung pang select. Okay. Support, health and safety, airplane mode, screen brightness cannot be set while connected to a TV. Okay, makes sense. Screen lock, lock console in sleep mode. Okay, parental controls, internet. Ayan, internet. Okay, so let's press A. Internet settings tayo. Searching for network. Connect ko muna. Wait lang. Ayan, so type ko na yung password. Nag-connect na ako dun sa hotspot ko dito. So tingnan natin. So magko-connect siya. Ayan, so mukhang mali lang yung na-type ko na password. So ngayon tinanggap na siya. Press natin OK. Ayan. Okay. Next, ano pa?
Ayoko na mag-test ng connection. Data management. So, it still has almost 26 gig of memory. From what I understand, this is a 32 gigabyte device. So, yeah. Anyway, pwede mo naman siyang lagyan ng memory card if mag-i-install ka ng mga digital games from the eShop ni Nintendo, or you can just buy yung mga yung mga kalimutan ko yung tawag basta yung physical games tawag nila, physical games users, yan. Okay, madali nang baguhin yan. Amiibo, themes, okay. Try nga natin yung let's try the black one. Notifications, download, okay. Sleep mode, okay. Okay. Match TV power stick. Sige, mamaya na yan. System update, baka merong system update. I-ano muna natin. Ayun, di ba? So, update na natin para i-ano na natin. Update na muna natin, tapos mamaya try natin yung Super Smash Brothers na natin kung ano yung itsura niya. Although sa YouTube lagi kong pinapanood, maganda naman, pero may iba pa rin pag nakikita natin sa personal, di ba? Okay, see you in a bit. Download muna natin tong update. Alright. Ayan, so na-download na natin yung update. Took about mga 5 minutes. So install na natin siya. Press A daw. Okay, press A. The console will restart once the update is complete. Okay, sige, okay mo. Updating. Okay. Update muna natin bago tayo maglaro. Total 12% Ayan, so after ewan ko, 2 minutes yata yun o less, bumalik na siya dito sa home screen. Press A to start. Ano tong mga nandito sa kaliwa? Paano to? Wala. Sige, press A to start daw. Ay, hindi. May ginagawa pa siya. Ako. Ayun, A. Super Smash Bros. Okay, yan yung nakasaksak na bala ngayon. Tignan natin kung na-update. 6 point something kanina eh. So, try natin ulit i-check. System. Ayun, current version 7.0. Okay. So, yun. Tignan natin ngayon. Press natin home. Let's try this. Super Smash Brothers. Download will pause if the software being played uses communication features or I don't know. Okay, sige. Start software. Ano yun? Hindi ko naintindihan kung ano yung lumabas na pop-up. I don't know if it has something to do with the update or if it's something to do with the game. Pero sige, bahala na. Ayan, naglo-load siya. Pakita ko lang sa inyo ng konti, tapos babayo na, ha? Para makita nyo rin kung ano yung gameplay niya. So, ayan. That's cool. So, this is exactly what I saw dun sa mga YouTube videos na pinanood ko. Ano po yan? Yung YouTube? No! This is the game. To. Okay. So, yun na muna. I'll create a separate video para dito sa game na to. Kita-kits ulit mga chong. Babu!